Magandang gabi, mga kaibigan. Sa bawat sulok ng ating lipunan, may mga kwentong hindi kayang isigaw, mga lihim na tinatago sa likod ng mga ngiti, at mga kasalanang pilit na nilulunok ng konsensiya. Sa gabing ito, pakinggan natin ang kwento ng isang babaeng tulad ng marami sa atin. Isang misis na matagal nang naging haligi ng tahanan, pero unti-unting nadurog sa katahimikan ng sariling bahay. Ito ang kwento ni Carmina, isang asawa, ina, at babae, na sa gitna ng kanyang pag-iisa ay natutong magmahal muli sa paraang hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Isang kwento ng tukso, ng pagkakasala, ng pag-ibig na ipinagbawal ng lipunan, ngunit naging daan para matutunan niyang muli kung ano ang ibig sabihin ng kapatawaran. Huwag kayong aalis dahil ang maririnig ninyo ngayong gabi ay hindi lang tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa kung paano ang isang pagkakamali ay maaaring maging simula ng isang bagong buhay. Ito ang lihim ni Carmina, isang pag-ibig na bawal, isang puso na nagising. Sa isang bahay na tila perpekto sa paningin ng iba, nakatira si Carmina, isang misis na may 3 anak, mga anak na ngayon ay may kanya-kanyang buhay, at isang asawa na madalas wala sa tabi niya. Tahimik ang bawat sulok ng bahay, malinis, maaliwalas, ngunit walang kaluluwa. Tuwing umaga, siya lang ang gising, nag-aayos ng almusal na walang kasabay, nagkakape sa mesa na may 2 tasa, isa para sa kanya, isa para sa asawang bihira ng umuwi. Kahit puno ng mga larawan sa dingding, pakiramdam niya ay parang walang laman ang tahanan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng katahimikan. Hindi ito yung tahimik na nakapapahinga, kundi tahimik na sumisigaw sa loob ng dibdib. May hinahanap siya, hindi luho, hindi kasiyahan, kundi simpleng presensya, isang yakap, isang titig, isang dahilan para muling maramdaman na siya ay buhay. Marami ang hindi nakakaintindi ng ganitong uri ng pangungulila. Sasabihin ng iba, may pamilya ka naman, may bahay, may kabuhayan, pero paano kung lahat ng yon ay wala ng kulay? Paano kung ang bawat araw ay inuulit lang? Gising, gawain bahay, kape, tulog. Paulit-ulit hanggang sa hindi mo na kilala kung sino ka? Dito nagsimula ang unti-unting pagkauhaw ni Carmina, hindi sa pagmamahal ng iba, kundi sa atensyong matagal nang nawala. At sa gitna ng katahimikan ng bahay na iyon, isang araw, may kumatok, isang kabataang lalaki na magbabago ng ritmo ng kanyang mundo. Si June, isang simpleng binatang ulila na nag-apply bilang katulong sa bahay. Tahimik, magalang, at masipag. Sa unang linggo, parang wala lang. Pero sa mga sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Carmina ang presensiya ng isang bagay na matagal nang nawala. Ang init ng isang taong nagmamalasakit. At sa bawat araw na lumilipas, ang tahimik na bahay ay unti-unting nagkakaroon ng ingay. Hindi ng sigawan o tawanan, kundi ng mga tahimik na titig at mahinang tibok ng puso na unti-unting bumubuhay sa isang pusong matagal nang natutulog. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may nakaambang panganib na hindi pa niya nakikita. Dahil minsan, ang uhaw na puso ay hindi agad nauunawaan kung alin ang tubig na bubuhay sa kanya at alin ang apoy na tutupok dito. Dumating si June sa buhay ni Carmina bilang isang tulong. Isang kamay na mag-aayos ng bahay, magluluto, magdidilig ng halaman, at magbibigay ng kaunting ginhawa sa araw-araw na pagod. Ngunit hindi niya alam, ang pagdating niyang yon ay magiging simula ng isang lihim na apoy na unti-unting sisira sa katahimikan ng bahay. Si June ay 26 na taong gulang, matangkad, moreno, at halatang sanay sa trabaho. Tahimik siya, ngunit may kakaibang kabaitang, nagpapagaan ng loob kahit sa unang pagkikita. Kapag ngumiti siya, parang may liwanag sa gitna ng katahimikan. At tuwing bumabati siya ng, "Magandang umaga po, Ma'am Carmina," may tono sa kanyang boses na may respeto, pero may halong init na hindi madaling ipaliwanag.
Noong una, hindi ito pinansin ni Carmina. Isang katulong lang naman siya at sa isip niya, parang anak na rin. Pero habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang mabago ang pakiramdam niya. Habang pinapanood niya si June na naglilinis ng hardin, pawisan, seryoso sa ginagawa, napansin niyang matagal na pala siyang nakatitig. At nang mahuli siyang nakatingin ito, ngumiti lang si June at nagsabi, "Ma'am, pakamapagod, kayo kakatingin." Natawa siya, pilit. Ngunit sa loob niya, may kakaibang kilig na bumubuhay. Sa tagal ng tahimik na puso. Mula noon, mas madalas silang magkausap. Sa hapag, minsan silang sabay kumain kapag wala si Noel. Si June, laging may kwento tungkol sa kanyang buhay sa probinsya, sa mga kapatid niyang umaasa sa kanya, at sa pangarap niyang magkaroon din ng sariling bahay. Habang nakikinig si Carmina, hindi niya maiwasang mapansin ang mga mata ni June. May lungkot, pero may tapang. May kabataan, pero may lalim. At sa bawat salitang binibitawan niya, unti-unti niyang naramdaman ang isang bagay na matagal nang hindi niya nararanasan. Ang pakiramdam ng pinapakinggan at pinahahalagahan. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos siya ng hapag matapos kumain, lumapit si June para tumulong. "Naku, ako na lang, June," sabi niya. Ngunit inabot pa rin ni June ang plato. Doon, saglit na nagtagpo ang mga kamay nila. Isang simpleng sandali, ngunit parang tumigil ang mundo. "Pasensya na po, ma'am." Mahina ang boses ni June. Halos pabulong, pero ang bango niyo palagi. Parang hindi kayo napapagod. Napatingin siya rito, natigilan. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero sa kabila ng kanyang kaba, ang puso niya ay kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi sa matagal nang nakalimutang sensasyon ng pagkasabik. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang mga tingin ay nagtagal, ang mga ngiti ay nagkaroon ng ibang kahulugan. At ang mga simpleng kilos, tulad ng pag-abot ng baso o pagtulong sa pagluluto, ay nagkaroon ng tahimik na tensyon na pareho nilang ramdam. Hindi pa nila binibigkas, pero pareho nilang alam, may nangyayaring kakaiba. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, ang tukso ay unti-unting gumagapang. Banayad, mainit, at walang sino mang may lakas ng loob para pigilan ito. Gabi iyon na parang karaniwan lang. Tahimik ang paligid, ang ilaw sa kusina ay malambot at dilaw, at si Carmina ay nag-aayos ng mga plato matapos kumain. Ngunit sa gabing iyon, may mangyayaring hindi na mabubura sa buhay niya. Habang iniaayos niya ang mga pinggan, pumasok si June mula sa hardin, pawisan, may dalang punla at ilang dahon. "Ma'am, tapos na po akong magdilig," sabi niya habang ngumingiti. Tumango si Carmina, ngunit sa sandaling iyon, napansin niya kung paano tumatama ang ilaw sa balat ni June. Ang pawis na kumikintab, ang mga ugat sa braso, ang tikas ng kanyang tindig. "Salamat, June," sabi niya mahina. "Ang sipag mo talaga." Ngumiti si June. "Ginagawa ko lang po trabaho ko, ma'am. Tsaka mas masarap magtrabaho kapag nakikita ko kayong nakangiti." Natawa si Carmina, pero may kaba sa dibdib. "Loko ka talaga yun." "Hindi po ako nagbibiro," sagot ni June, habang dahan-dahan siyang lumalapit para abutin ang plato. "Ang ganda niyo po talaga, lalo na pag ganito, tayo lang sa bahay." Napatingin si Carmina sa kanya, isang titig na tumagal ng ilang segundo, hanggang sa naramdaman niya ang init ng braso ni June na dumampi sa kanya. "June!" mahina niyang sabi. Hindi alam kung babala o pag-amin. Ngunit bago pa niya matapos, bumulong si June. "Pasensya na, ma'am, pero hindi ko na kayang itago." At sa pagitan ng katahimikan at mga alingaw-ngaw ng gabi, ang kasunod na nangyari ay mabilis. Ang kamay ni June ay humawak sa kanya, ang labi nito'y dahan-dahang lumapit, at bago pa siya makaisip, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi sinasadya, ngunit punong-puno ng damdamin, gainit, gapag na nasa ng mga taon ng pagkauhaw ni Carmina sa lambing.
Parang sabay na bumigay ang mga depensa niya. Parang sinabing, sige na, kahit ngayong gabi lang. Habang ang mga kamay ni June ay marahang humahaplos sa kanyang pisngi. Ramdam niya ang tibok ng puso niya, na parang sinasabayan ng orasan sa dingding. Ang lahat ay tila tumigil. Walang ingay, walang takot, tanging pagnanais na madama ulit ang init ng buhay. Nang matapos ang halik, pareho silang tahimik. Parehong humihinga ng malalim. At sa pagitan ng kanilang mga mata, nandoon ang tanong na hindi nila kayang sagutin. Bakit ngayon pa? Bakit ganito? Pero bago pa man sila magkalayo, bumulong si June. Ma'am, kahit alam kong bawal, hindi ko na kayang hindi kayo mahalin. Hindi na nakasagot si Carmina. Dahil sa loob-loob niya, alam niyang nararamdaman niya ring iyon. At sa gabing iyon, ang tahimik na bahay ay tuluyang nagising sa apoy ng kasalanan. At mula sa sandaling iyon, wala nang balikan. Dahil minsan, ang isang halik lang ay sapat na para magbago ang buong buhay ng isang tao. Pagkatapos ng gabing iyon, ang bahay ni Carmina ay hindi na muling naging pareho. Sa bawat sulok, sa bawat kwarto, parang may naiwan na alaala ng kasalanang hindi niya maipaliwanag. Ang kusinang dati puno ng katahimikan, ngayon ay tila may tinig ng mga halik na pilit niyang kinakalimutan. Kinabukasan, nagising siya ng maaga. Habang nagtitimpla ng kape, tahimik lang si June na nagwalis sa labas ng bahay. Hindi sila nakatinginan, ngunit pareho nilang alam. May lihim silang binubuhat na hindi pwedeng malaman ni Numan. Good morning, ma'am. Bati ni June habang iniiwas ang tingin. Good morning, June. Sagot ni Carmina, pilit na kalmado. Ngunit sa loob ng isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang gabing iyon. Ang init ng halik, ang tibok ng puso, at ang mga salitang hindi dapat nabanggit. Mula noon, nagsimula ang isang uri ng katahimikan na hindi na inosente. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, may mga lihim na usapang hindi kailangan ng salita. Isang ngiti lang, isang sulyap, at pareho nilang alam kung anong ibig sabihin niyon. Ngunit sa gitna ng mga sandaling iyon, nagsimula ring pumasok ang takot. Tuwing gabi, bago matulog, si Carmina ay napapaisip. Hanggang kailan ito magtatagal? Hanggang saan ko kayang itago ang kasalanan ko? Ngunit tulad ng anumang apoy, kapag sinubukang takpan, lalo lang itong lumalaki. Isang hapon, habang naglalabas si Carmina, lumapi si June para tulungan siya. Ma'am, ako na po diyan, sabi niya, habang inaabot ang batya. Ngunit nang dumikit ang kamay nila, parehong napahinto. Ang mga daliri nila ay hindi agad naglayo at sa isang iglap, pareho silang nakaramdam ng init na kilala na nila pareho. Sa mga araw na sumunod, ang bawat kilos nila ay naging mas mapanganib. Isang bulungan sa kusina, isang halik na mabilis sa likod ng pinto, isang haplos na patagong nangyayari sa dilim. Ang bahay na dati puno ng dangal, ngayon ay naging tahimik na saksi sa isang lihim na relasyon. Pero sa kabila ng init at thrill, may bahagi kay Carmina na unti-unting kinakain ng konsensya. Tuwing tinitingnan niya ang larawan ng pamilya sa sala, lalo na ang litrato ng asawa niyang si Noel, parang may tinig na bumubulong. Carmina, hanggang kailan mo itatago to? Ngunit ang tukso, kapag nasimulan, hindi na madaling gitigil. At sa mga susunod na araw, ang lihim nilang ito ay lalong lalalim hanggang sa dumating ang puntong wala nang balikan. Isang tanghali na parang ordinaryo lang, habang nag-aayos si Carmina ng mesa, biglang bumukas ang pinto. Carmina, mahal! Sigaw ng pamilyar na boses. Napapitlay siya. Ang mga kamay niyang may hawak pang plato ay halos mabitawan ito. Si Noel ang asawa niyang matagal nang nasa probinsya. Nakangiti, pagod, ngunit masigla. Bit-bit niya ang mga bayong ng prutas, mga gulay, at isang kahon ng mga pasalubong. Namiss kita, mahal, sabi niya habang niyayakap si Carmina. Ang yakap ay mahigpit, puno ng saya. Ngunit sa loob ni Carmina, may halo itong takot at bigat. Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka?
Mahina niyang tanong. Gusto kong sorpresahin ka, sagot ni Noel, sabay halik sa noo niya. At sa likod ni Noel, nakatayo si June. Tahimik, hawak ang mga dala ng amo, at pilit na pinipigilan ang anumang ekspresyon sa mukha. Sa hapagkainan, magkaharap sina Carmina at Noel habang si June ay nagsisilbi ng pagkain. Ang bait talaga ng batang yan, sabi ni Noel habang naglalagay ng kanin sa plato. Hindi ko na kailangang mag-alala kapag wala ako dahil alam kong maayos ka dito, napalunok si Carmina. Naman, mabe si June. Tumingin siya sa binata. Isang tingin na puno ng kabang pilit niyang itinatago. Ngumiti si June, ngunit ang mga mata nito may halong pait at inggit. Sa bawat subo ng pagkain, ang katahimikan ay tila sumisigaw. Si Noel, masayang nagkukwento tungkol sa bukid, sa mga pananim, sa mga balak niya para sa pamilya. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, si Carmina ay hindi mapakali. Ang bawat salitang binibitawan ng asawa ay parang karayom na bumabaon sa kanyang konsensya. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos si Carmina ng mesa, lumapit si June at mahina nitong binulong. Ma'am, hindi ko alam kung kaya kong magpanggap. Napalingkon siya, halos mapasigaw. June, wag dito, pabulong niyang sagot. Kasama natin ang asawa ko. Ngumiti si June, mapait. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Magkunwari na parang wala akong nararamdaman? Napalunok si Carmina. Ang puso niya ay kumakabog, ngunit alam niyang tama si June. Pareho silang nakakulong sa lihim na ito at ngayon ay mas mahirap nang kumawala. Kinagabihan, habang natutulog si Noel sa tabi niya, nakahiga si Carmina na nakatingin sa kisame. Ang hangin sa kwarto ay mabigat at sa labas ng bintana, nakita niya si June na naglalakad sa hardin, nagsasampay ng mga nilabhan. Mula sa malayo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tingin lang, ngunit parang sumigaw ang bawat damdamin na dapat ay tahimik. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Carmina na hindi na basta tukso ang nangyayari. Ito na ay pag-ibig na ipinaglalaban ng kanyang katawan, ngunit kinakalaban ng kanyang konsensya. At habang mahimbing na natutulog si Noel, ang asawa niyang minahal ng 25 taon, si Carmina ay tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa kaguluhang hindi niya na kayang ayusin. Pagkatapos ng pagbabalik ni Noel, akala ni Carmina ay matatapos na ang lahat. Akala niya ay ang pag-uwi ng asawa ang magiging sagot sa lahat ng pagkukulang na sa piling muli ng lalaking minsan niyang minahal, mawawala ang apoy ng tukso sa kanyang dibdib. Ngunit ang totoo, hindi pa pala siya handang tumigil. Sa bawat araw na lumilipas, habang abala si Noel sa pag-aayos ng hardin o sa pag-aalaga ng mga pananim, si Carmina naman ay muling nakakahanap ng mga sandaling ninanakaw. Mga sandaling siya at si June lang ang naroon. Mga sandaling puno ng kaba, init, at mga lihim na titig na bawal. Isang umaga, habang nagluluto si Carmina sa kusina, pumasok si June, pawisan, galing sa labas. Nakasuot lang siya ng sando. At sa bawat galaw ng katawan niya, kitang-kita ni Carmina ang bawat kurba ng lakas at kabataan. Ma'am, bulong ni June habang nilalapit ang sarili. Ang bango niyo po kahit nagluluto lang. Napapitlay siya. June, nandito si Noel. Baka marinig ka. Ngumiti si June. Mapang-akit. Di mas masaya, ma'am. May thrill pag may panganib. At bago pa man siya makasagot, dumampi ang labi ni June sa batok niya, mabilis, mainit, nakakakuryente. Napahawak si Carmina sa mesa, halos mawalan ng lakas. June, tigilan mo na ako. Bulong niya, pero ang boses niya'y mahina, parang ayaw niyang tumigil ito. Ngunit biglang, Carmina, pakikuha nga yung gunting sa may cabinet. Sigaw ni Noel mula sa hardin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carmina. Agad niyang itinulak si June palayo, habang si June naman ay mabilis na bumalik sa lababo, kunwaring nag-aayos ng gulay.
Habang inaabot ni Carmina ang gunting kay Noel, nanginginig ang kamay niya at ramdam pa rin ang init ng labi ni June sa kanyang balat. Pagbalik niya sa kusina, naroon pa rin si June, nakangisi, parang walang nangyari. "Konti na lang, maam. Munti na tayong mahuli." Pinandilatan siya ni Carmina. "June, wag mo na tong ulitin," sabi niya mahina. Ngunit alam niyang hindi na totoo ang salitang iyon dahil sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, parang may kuryenteng dumadaloy. At sa bawat araw na magkasama sila sa iisang bubong, lalong lumalalim ang lihim na apoy na nagsisilbing sumpa sa kanila. Sa gabi, habang natutulog si Noel, nakahiga si Carmina, ngunit gising ang isipan. Sa bawat pagdikit ng katawan ng asawa niya, parang iba na ang init na hinahanap niya. At sa labas ng bahay, sa dilim ng hardin, may isang anino si June naghihintay, tahimik, pero alam niyang pareho silang nag-iisip ng iisa. Minsan, ang kasalanan ay hindi nagtatapos sa unang pagkakamali. Minsan, kapag hindi mo pinili ang pagpigil, unti-unti itong nagiging bahagi ng paghinga mo. Isang bisyong hindi mo na alam kung saan nagsimula at hindi mo na rin alam kung paano matatapos. At sa mga susunod na araw, ang apoy na kanilang sinindihan ay tuluyan ng lalagablab hanggang sa may masusunog, may masisira at may buhay na hindi na kailanman babalik sa dati. Mainit ang araw nang mangyari ang hindi inaasahan. Isang hapon na parang lahat ay normal. Si Noel ay abala sa hardin, si Carmina naman ay nag-aayos ng mesa sa sala, at si June, gaya ng dati, ay tahimik na tumutulong. Walang anumang senyales ng unos na paparating. Habang pinupunasan ni Carmina ang mesa, pumasok si June mula sa labas, pawisan at humihingal. "Ma'am," mahina niyang sambit, halos pabulong, "hindi ko na kaya. Kahit nakikita ko kayong katabi si Sir gabi-gabi, parang nababaliw ako. Gusto ko ako lang." Napatigil si Carmina. "June, huwag kang ganito. Nandito ang asawa ko. Magtigil na tayo habang may pagkakataon pa." Ngunit sa halip na umatras, lumapit si June. "Hindi niyo rin naman ako kayang itigil, ma'am. Kasi kahit nandito siya, ako pa rin ang hinahanap niyo." Ang mga salitang iyon, parang mga apoy na biglang sumiklab sa hangin. At sa sandaling iyon, lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Carmina. Hindi siya umatras. Ang mga mata nila muling nagtagpo at sa pagitan ng katahimikan, isang halik ang muling nangyari mabilis. Mapusok, puno ng sabik. Ngunit sa mismong sandaling iyon, "Carmina!" sigaw ng isang boses. Pareho silang napatigil. Sa may pintuan ng sala, nakita nila si Noel, hawak ang isang supot ng grocery, nanlalaki ang mga mata. Nanginginig ang mga kamay. Ang katahimikan ay parang pumutok na salamin. "Mga hayop kayo!" sigaw ni Noel habang binabagsak sa sahig ang mga dala niya. Napaluhot si Carmina, nanginginig. "Hindi, Noel. Mali ang iniisip mo." Pero pinutol siya ng malakas na boses ng asawa. "Anong mali? Nakita ko mismo. Dito sa bahay natin, Carmina. Sa bahay na pinaghirapan ko." Tumayo si June, pilit na kalmado kahit halata ang takot sa mga mata niya. "Sir, pasensya na po. Ako po ang may kasalanan. Mahal ko si Ma'am Carmina." Parang binuhusan ng gasolina ang galit ni Noel. "Mahal mo?" sigaw niya. Sabay isang malakas na suntok na tumama sa mukha ni June. Bumaksak ito, ngunit agad ding tumayo. Hindi lumaban, ni hindi nagtaas ng kamay. "Sir, totoo pong mali, pero wag niyo pong saktan si ma'am." Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo sa dibdib ni Noel. Tumingin siya kay Carmina, mga matang puno ng luha at takot. "Carmina," mahina niyang sabi. Nanginginig ang tinig. "Totoo ba to? Mahal mo rin ba siya?" Hindi makapagsalita si Carmina. Ang katahimikan niya ang naging sagot. At sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat. 25 taon kami na. 3 anak. Isang buhay na itinayo natin mula sa wala. Ito ang isusukli mo sa akin?
Umiyak na siya. Nangginginig. Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko sinadya. Ngunit sumigaw si Noel, puno ng sakit. Hindi mo sinadya. Nakita ko mismo, Carmina. Hindi aksidente ang pagtataksil. Tahimik si June, nakayuko. Sir, ako na lang po ang sisihin ninyo. Ako po ang lumapit. Ngunit tumingin si Noel sa kanya. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Ang mas masakit, ang taong dapat kong pagkatiwalaan. Siya ang tumalikod sa akin. Kinuha ni Noel ang kanyang maleta at bago umalis, tumingin kay Carmina sa huling pagkakataon. Para sa mga anak natin, hindi ko kayang ipakita sa kanila ang inang ganito. Simula ngayon, wala ka ng asawa. At sa pagkalabog ng pinto, naiwan si Carmina at si June. Wasak, tahimik, at pareho nilang alam na ang apoy na dati masarap, ngayon ay abo na lang na sumira sa lahat. Ang bahay na minsan ay puno ng tawanan, ngayon ay puno ng mga iyak na walang sagot. At doon nagsimula ang pinakamahirap na bahagi. Ang harapin ng mga anak, ang mga bulong ng kapitbahay, at ang sarili niyang multo ng kasalanan. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing iyon. Ang gabing tuluyang bumagsak ang mundong itinayo ni Carmina. Ang dating tahanan na puno ng halakhak, ngayon ay puno ng katahimikan, ng mga alaalang ayaw ng maalala. Umalis si Noel nang hindi na lumingon. At kasabay ng kanyang pag-alis, unti-unting lumayo rin ang mga anak nila. Una ang panganay, na tumawag isang gabi. Hindi para kamustahin siya, kundi para itanong, Ma, totoo ba? At nang marinig ni Carmina ang luha sa boses ng anak, hindi na niya nagawang sumagot. Ma, bakit mo ginawa yon kay Papa? Ma, ipinahiya mo kami. Ma, hindi ka na namin kilala. Bawat salitang iyon ay parang latay sa puso niya. Bawat tawag ay parang hatol mula sa sariling dugo. At sa bawat araw na lumilipas, si June lang ang naiwan sa kanyang tabi. Tahimik, tapat, pilit siyang binubuo. Siya na ngayon ang nagluluto, ang nag-aalaga sa bahay, ang nagbabantay sa kanya sa tuwing gabi. Ma'am, mahina niyang sabi minsang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa veranda. Kahit lahat sila galit sa inyo, nandito pa rin ako. Hindi ko kayo iiwan. Tumingin si Carmina sa kanya, may luha sa mata at pagod sa mukha. June, wag mo akong tawaging ma'am. Hindi ko na yan deserve. Ngumiti si June. Marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi ako nandito dahil utang ko sa inyo to. Nandito ako dahil mahal ko kayo. Tahimik lang si Carmina. Sa dami ng beses na narinig niya ang salitang mahal, ngayon lang ito, tunog totoo. Pero ngayon lang din niya naramdaman kung gaano ito kabigat. Sa bawat halik, may halong guilt. Sa bawat yakap, may bakas ng sugat. At kahit ramdam niya ang pag-ibig ni June, hindi pa rin niya kayang kalimutan ang mga piraso ng buhay na sinira niya. Isang gabi, habang magkasama silang nanonood ng ulan, mahina niyang tinanong si June, June, tingin mo ba karapat dapat pa akong mahalin? Ngumiti si June, hinaplos ang kamay niya. Ang lahat ng nagkamali, may karapatang magmahal ulit, ma'am. Pero minsan, ang pinakamahirap mahalin ay sarili mo. Tumulo ang luha ni Carmina. Kasi totoo, hindi siya galit kay Noel, hindi rin sa mga anak nila. Ang totoo, galit siya sa sarili niya. Lumipas ang mga buwan. Ang mga bulong ng mga kapitbahay ay unti-unting tumigil. Ngunit ang mga mata nila tuwing dumaraan siya sa palengke ay paalala ng isang nakaraan na hindi mabubura. Isang araw, habang nag-aayos si June ng hardin, lumapit siya. June, sabi niya, kung talagang mahal mo ko, hayaan mo kong bumangon mag-isa. Nagulat si June. Anong ibig niyong sabihin?
Tama na. Tama na muna tayo. Pero bakit? Dahil habang kasama kita, hindi ko matutunan kung paano patawarin ang sarili ko. Tahimik si June. Ilang sandali bago siya tumango. Kung yan ang gusto mo, ma'am, susundin ko. Lumapit siya. Marahang hinalikan ang noo ni Carmina. Pero kahit anong mangyari, salamat. Dahil minahal mo rin ako, kahit sandali lang. At sa araw na iyon, umalis si June. Iniwan niya si Carmina, hindi dahil sumuko siya, kundi dahil alam niyang minsan, ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay ang pagbitaw. Lumipas ang mga taon, unti-unting bumalik sa ayos ang buhay ni Carmina. Nakapagtayo siya ng maliit na negosyo, naging maayos muli ang relasyon niya sa mga anak at natutunan niyang ngumiti ulit. Ngunit tuwing bumubuhos ang ulan, tuwing maririnig niya ang hampas ng patak sa bubong, naaalala pa rin niya si June, hindi para sumbatan, kundi para pasalamatan. Salamat, bulong niya minsan habang nakatingin sa langit. Dahil sa'yo, natutunan kong patawarin ang sarili ko at doon nagtapos ang kwento ni Carmina. Isang kwento ng kasalanan, kapatawaran, at pag-ibig na ipinaglaban kahit mali sa mata ng mundo. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi sa pag-ibig na pinili mong itago, kundi sa tapang mong aminin na nagkamali ka at bumangon muli. At diyan nagtatapos ang kwento ni Carmina, isang babae na nakamali pero hindi tuluyang nasira. Dahil sa likod ng kasalanan, may aral na mas malalim kaysa sa hatol ng tao, na minsan, hindi mo kailangang tanggapin ang mundo ang ginawa mo. Ang mahalaga, natutunan mong tanggapin ang sarili mo. Ang tunay na kapatawaran, mga kaibigan, ay hindi laging nanggagaling sa mga taong nasaktan mo, kundi sa sarili mong kakayahang tumingin sa salamin at sabihin, ngayon, kaya ko nang bumangon. At kung may natutunan ka sa kwentong ito ay simple lang. Ang puso, kahit ilang beses masugatan, marunong pa ring tumibok muli. Pero sa tamang panahon at sa tamang dahilan, ako si Ate G at ito ang Secret Files, mga kwentong totoo, mga pusong sugatan, pero sa dulo, lahat ay gustong maghilom. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod nating mga kwentong tiyak na tatama sa iyong puso. Hanggang sa muli, dito sa Ate G Secret Files, kung saan ang bawat kasalanan ay may kwento ring kailangang pakinggan.